Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Kamusta po tulog natin? I hope okay lang po yung ating pamahinga. At least naka-recover tayo, maski pa paano. At syempre, salamat sa Panginoon for extending our lives. Napakabuti ng Lord sa atin mga kapatid. Alas 5:50 na madaling araw sa Pilipinas. Salamat sa Lord sa kanyang kabutihan. Alam natin, medyo masarap patulog dahil malamig ang panahon. Opo. Pero yun nga, kailangan nating magising, i-offer sa Lord ang maghapong ito at pasimulan ang umaga na nagpapalakasan tayo sa bawat isa. Ang salita ng Diyos ay bahagi ng ating buhay. Salamat talaga sa Panginoon Diyos. Naniniwala tayo mga kapatid na itong maghapon na to, another day with so many challenges, di ba? Pero maganda nito, bagamat maraming hamon sa buhay, kasama natin si Lord sa ating journey. Yun ang maganda ron eh. Opo. Hindi tayo pabayaan na naman natin sitwasyon. Alam ng Lord yung sitwasyon natin. All we have to do is to rely on Him, di ba? Magtiwala sa Kanya. Kapit lang tayo kay Lord. Opo, yun po yung napaka-importante na dapat nating gawin sa buhay na ito. Kaya ho, labis-labis yung ating pagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa mga sandaling ito. Opo. Tayo natin si Apple ha. Magandang magkasama-sama ulit tayo kasama si Apple. Medyo matagal-tagal din ha na hindi tayo nagkasama. Pero salamat sa Panginoon Diyos sa opportunity ho na tayo ay makasama natin si Apple today. Lord willing, walang problema sa linya. All right. Good morning, Apple. Antayin po natin siya. Hindi pa natin siya marinig. Napakabuti ng Lord sa ating mga buhay, mga kapatid. Opo. Mabuti ang Diyos sa atin. Tayo natin siya mukhang nagkakaroon ng konting adjustment ulit sa ating sa ating linya, mga kapatid. Tayo lang po tayo ng konti. Na hopefully ay makapasok ng ating kapatid sa ating broadcast. Alas 5:53 ng madaling araw sa Pilipinas. Medyo makulimlim sa aming paligid sa Bacolod. Hindi ko alam sa inyong lugar mga kapatid kung okay din po kayo dyan. Bobby, magandang umaga. Louie. Good morning, God bless kapatid. Samahan ka ng Lord sa maghapong ito. Tayo lang po tayo ng konti Junior Coronel, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Antayin natin si Apple Kasi napunta na Maynila to eh. Kababalik lang. Good morning. Morning, Apple. Di pa natin siya mapakinggan. Maya-maya po sa ating yun, parang may narinig na ako ng konti. Hello, Apple. Good morning. Ayun, oo. Hindi kita makita ngayon dito ha. Baka mamaya bigla lang din lalabas yung iyong larawan. Yung mukha dito sa ating screen. Alright, let's start. Apple, okay na ba? Yung audio mo dyan? Oo. Naririnig ba ako? Yan, okay. Naririnig ka pero hindi kita makita ngayon dito ha. Pero siguro mamaya mag-a-appear ka na rin. Alright, let's start. Mga kapatid, kayo po ay nasa ating broadcast
naka-Brad, kasama natin si kapatid na Apple sa umagang ito. Ito po ay para sa mga Catholic community nationwide at sana nga ho ay makatulong ang programang ito. Diretso na po tayo. Kasama natin si kapatid na Apple para samahan tayo sa ating panandalangin at banggitin na rin niya ang Saint of the Day kung meron man. Apple, good morning. Magandang umaga kapag kabrad at sa lahat ng ating mga tagapanood. Good morning po sa lahat. Tayo po magsimula na. In the name of the Father and of the Son and of the Holy The Holy Spirit. Spirit. Amen. Let us pray the Angelus. Mm. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. And Amen. the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Beseech you, Lord, O Lord, thy grace into and our grace in our hearts, hearts, that we, we to to whom the whom the incarnation of incarnation of God, Christ, his Son, the Son, was made known was by made the known by the message of an angel, angel, made by his made by his passion passion. and He cross. brought It brought to the the glory of glory his of his resurrection resurrection. to the same Through the Christ. same Christ our Lord. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, Of the and of Son, the Holy the Holy Spirit. Spirit. Amen. 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 Ayan, today po is March 21, Friday of the second week of Lent. And in the liturgy, wala naman po tayong saint for the day. Okay. So I will just let everyone know that patuloy po tayong magnilay, lalo na po sa panahon ng Lent, Mm-hmm. ng Kwaresma. And Mm-hmm. today is Friday, so we are out to observe abstinence and fasting. Mm-hmm. God bless us all, at nawa po ay patnubayan po tayo palagi ng mahal na Panginoon, and let's continue to pray for each other. Good morning po sa lahat, at maraming salamat po. Apple, baka meron kayong announcement sa inyong parokya at pagbati na rin sa ating mga kaibigan para i-shoutout natin sila. Just go ahead, Apple. Okay, good morning sa aming Kura Paroko, si Father Farley Santelian. Kasama ng ating mga church workers, church volunteers, sa masisipag na mga katikista at mga lector and commentators. Ganun din po sa lahat ng CFD, Diocese of Bacolod. Good morning mga kapatid, na-miss ko kayo. At mga kabrad, na-miss ko po kayo. Medyo matagal na hindi ako nakabalik dahil umattend po ako ng conference sa Manila. Marami naman pong naiuwi ng mga bagong learnings at mga natutunan doon. Ayan, kasama po aming spiritual director, si Father Winston Kabading. Ayan, Exorcist of Archdiocese of Manila. Ayan, good morning, Father Winston. Kasama din po, marami po tayo palang mga, kabrad, mga kapatid na nanonood sa iyo doon sa Manila. So, kilala ka nila. And si Brother Servi, nanonood po sa inyo daw palagi. Malaki daw po ang tulong ng ating programa para sa kanila.
And Oy. good morning po sa lahat. Hindi ko po kayo maisa-isa but na-miss Mm. ko po ang mga kabrad natin dito. Mm. Let's continue to pray for each other. And God bless us all po. Good morning. Alright. Apple, maraming salamat ha. God bless sa iyong ministeryo at sa pagsama sa atin dito sa broadcast. God bless sa buong pamilya, sa iyong mister. Maraming salamat, Apple, for joining sa Good atin. morning, kabrad. Okay. Alright, nakasama natin si kapatid na Apple. Medyo matagal din ho dahil tayo ay matagal na hindi nakapag-broadcast ng umaga. Pasulpot-sulpot lang din ho. At ngayon muli natin nakasama si Apple, yung ating partner dito sa ating kabrad na broadcast. Alright, alas 6 in punto. Time check tayo sa buong Pilipinas. 6:01 na. Salamat sa Panginoon Diyos sa opportunity. Mga kapatid, diretso tayo sa Gospel for Today. Tayo po ay nasa bahagi ng Mateo, pangkat 21, mga talatang 33 hanggang 43 hanggang lalaktaw naman ng 45 hanggang 46. Sa wikang banyaga, ito ang pagkakasabi na Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "Now hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard, but a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. Now when vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce. But the tenants seized the servants, and one they beat, another they killed, and a third they stoned. Again he sent other servants, more numerous than the first ones. But they treated them in the same way. Finally, he sent his own son to them, thinking that they will respect my son. But when the tenants saw the son, they said to one another, "Now this is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance." They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes? They answered him, "He will put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants, who will give him the produce at the proper times." Now Jesus said to them, "Did you never read in the scriptures? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes. Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit." Now when the chief priests and the Pharisees heard these parables, they knew that he was speaking about them. And although they were attempting to arrest him, they feared the crowds, for they regarded him as a prophet. Mga kapatid, try to analyze the parable. Ito'y kwento, mga kapatid. At kadalasan ang parabola ay ginagamit o isa sa mga tools ng Panginoon sa paglalahad ng katotohanan. Kadalasan sa isang parable ay mayroong itinuturo na lesson sa dulo. Master teacher si Jesus, mga kapatid. Napakahusay maglatag ng katotohanan. Wala hong po pwedeng tumulad kay Kristo sa kanyang pagpapahayag ng katotohanan. Hindi niya dinediretso yung kanyang kausap. Gagamit siya ng paglalarawan ng isang narrative, ng isang kwento upang bigyang puntos. Mga kapatid, ang binigyan dito na naman ng emphasis yung religious people. Sa may bandang dulo, binanggit po yung mga chief priest at mga pariseyo.
Mga taong simbahan po ito sa panahon ng Panginoon Diyos. Mga nag-aalay ng pagsamba, mga offerings, mga sacrifices. Alam nila ang Old Testament scriptures. Sila yung naglilid sa tao na mag-worship sa Diyos, and yet, majority sa mga religious people na to sa panahon ng Panginoon Diyos ay walang proper relationship sa Diyos. Pansinin mo yung kwento, yung parabola. Merong isang may-ari. May isang may-ari ng lupa. Nagpatanim siya ng vineyard. Meron siyang kinuhang mga tao. Merong tower, may vineyard, may tower. Pinaupahan niya ito sa mga tenants at siya ay naglakbay. Hoping, pagbalik niya, meron siyang mapapala. Baga sa negosyo, may ROI, may return of investment mga kapatid. Pero iba ho yung nangyari, mga kapatid. Nagpadala siya ng mga servants niya para kunin sana yung kanyang produce. Pero anong ginawa ho ng mga tao na ito? Sinaktan, pinatay, binato. Finally, anak niya na pinadala pero pinatay din ho. Ilagay mo yung sarili mo sa kwento. Ikaw yung landowner, napakabuti mong tao. May kinuha kang mga tenants dyan, hoping na nabigyan mo sila ng trabaho, nakatulong ka sa pang-ekonomiya nila, yung pamilya nila, mabuhay din naman. Pero ang isinukli sa yung kabutihan ay kasamaan. What would be your reaction, kapatid? Lagay mo sarili mo, ikaw yung landowner dito. Pinakita mo yung kabutihan mo sa iyong kapwa, tumulong ka, lahat, in-extend mo na lahat. Pero yung kapalit ng kabutihan mo sa kanila ay sinuklian ng kasamaan. Matutuwa ka ba? Dahil yung mga tao na pinadala mo ron para kunin yung part mo, sinaktan, pinatay, binato, tas anak mo, pinadala mo, pinatay din. Ang tugon mo ba, bravo, bravo, maganda yung ginawa ninyo mga brad. Maglalagay ka ba ng malaking poster dyan na katulad ng mga politicians na i-display mo yung mala-joker na mukha mo sa kabila ng nangyari sa mga tauhan mo at sarili mong anak? Wala ho. Walang normal na tao na nasa tamang kaisipan na matutuwa pa rin sa kabila ng ginawang hindi maganda sa'yo. Sa video sa social media, marami tayong nakikita ng mga hindi magandang bagay. Kagabi lang may nakita ako na video, tila baga nangyari sa isang probinsya. Hinit and run niya yung motor. Buti na lang nabidyohan po siya ng ilang concerned citizen. Kung ikaw yung nakakita nung na-hit and run, matutuwa ka ba? Ay, salamat, na-hit and run siya. May ganun ba? Wala. Normally, hindi tayo gumaganon. Nakita mo yung mga tao nandun sa kalsada nandun yung katawan talagang nasaktan talaga yung kanilang motor. Hindi maganda ang lagay. Tapos yung SUV na yun na puti, tumakbo na lang ho. Una siguro, takot na takot yun. Hindi naman yung taga ron. Pangalawa, baka walang lisensya yun. Baka walang ORCR yun. Diba? Baka bad element yun. Kaya ho siya tumakbo. Kasi kung matinuhon ng tao yun, hindi ho tatakbo yun Bakit ka tatakbo? Naka-hit and run ka. Diba? Baka tayo, hinabol pa natin yon, di ba? Ako, habulin ko yon. Kasi gusto ko magkaroon ng justice yung kanyang ginawa ng di maganda. Natutuwa ba tayo pag may nasasaktang tao?
Marami tayong nakikitang nakapost sa social media ng mga babae na OFW sinasaktan ng kanilang amo, tas may chance sila doon sa CR, nag-post sila sa social media, nagmamakawa. Hindi ba hustisya gusto natin? Sa nangyari sa ating dating presidente, na tila baga pinalalabas ng balita na he was kidnapped. Nakita natin si Kitty na anak ni former President Rodrigo Duterte na sa sobrang pagmamahal sa kanyang tatay, nakapagsalita siya ng di maganda doon sa mga polis na umaaresto sa kanyang tatay. Na tila baga walang hustisya. Napansin lang naman natin yan. Mga kapatid, sa ating buhay may mga bagay-bagay na nangyayari even sa loob ng simbahan na tila baga walang hustisya. Ang masakit nito sa religious sector, di ho ba? Given na yan sa mga politicians na may mga personal vested interest ang karamihang tumatakbo na family dynasty na nga ho Oh, halos buong pamilya tumakbo na sa politika Kaya ho sa tingin ko hindi ho yan buwagin yung political dynasty na yan sa pamilya kasi may mga interest lahat. Bibihira na lang yung mga politicians sa panahon natin. May mga genuine interest para sa bayan. Bihira na lang po yan. Mabibilang mo sa daliri mo kung sino-sino yung mga individual na yan. Majority wala na ho. Mga kapatid, grabe ho yung nangyari dito. Ito'y kwento. Pero napansin ng mga chief priests at mga pariseo na sila yung binabanatan dito. Tapos sabi pa nga nung sumulat, excuse me, and although they were attempting to arrest him, bakit nila arrestuin si Jesus? Kasi asar na sila kay Jesus Lahat na lang na sinasabi ng Lord, bagamat kwento, bagamat parabola, patama lahat sa kanila. Pansinin nyo, asar na asar si Jesus sa lahat ng religious leaders sa kanyang panahon. Bakit asar si Jesus? Kasi nagsusuot sila ng maskara, hindi sila totoo. Diba sabi ng Lord, yung bibig ninyo nagpupuri kayo sa Diyos pero ang layo ng puso ninyo sa Diyos. Mabigat ho yun. Napaka-sensitive pa itong mga religious leaders na to. Alam nila na sila yung hinahagip ng Lord sa kwento, sa parabola, dinaan pa sa parabola. Di ba? Sampal sa mukha nila ito sinasabi ng ating Panginoon Hindi ba't ni-reject nila si Jesus Christ? Nagpapakilala siya ng matino, I am the Son of God. Ano naging sukli? Di ba pinatunayan niya ni Jesus na siya ay totoo at legit na anak ng Diyos. Siya ay nangaral patungkol sa kingdom of God. Siya ay nagpagaling, gumawa ng himala. Lahat yung ginawa niya para ipamukha sa mga religious leaders na siya talaga yung legit. Pero ano sinukli nila sa Panginoon? Hindi ba sila yung nagplano para siya ipatayin? Hindi ba't gano'n ang kwento? Naging mabuti ang God the Father sa kanila, sa Israel sa kabuuan? Hindi ba sa lumang tipan naging mabuti na ang Diyos? Pero anong sinukli ng tao sa lumang tipan? Naging mabuti si Yahweh, pero gumawa sila ng kasamaan. Nung sila po ay nilipol na ng mga malalakas na bansa, they cried out to Yahweh. Anong ginawa ni Yahweh? Nagpadala siya ng mga deliverer. Nung nandiyan na yung mga deliverer, naging payapa na naman ang buhay nila, gumawa na naman sila ng kasalanan. Pagkatapos niyan, they cried out to Yahweh once again. Nagpadala na naman ng Lord ng deliverer. Okay na naman sila. Cycle ho Pero sa kabila ng hindi magandang tugon ng tao sa Diyos, nanatili ang Diyos na maganda yung pakikitungo sa tao sa lumang tipan at sa bagong tipan.
Sino nagpasimuno ng patayin si Kristo? Sino? Sino ang nagkuntsabahan? Hindi ba ta mga religious leaders? Dahil nawala na yung nawala na yung kanilang yung sigla. Yung tao pumupunta na sa Panginoon Diyos, naging popular na si Jesus compared sa kanila. Nawala na yung glory sa kanila, na sila yung pinupuntahan ng tao sa templo, hinahanap-hanap sila. Pero yung mga tao, nung na-realize nila na ito na yung Messiah, nagpapagaling gumagawa ng himala, eto na, nagdagsaan ng tao sa Panginoon Diyos. At yun ang nagtulak sa mga religious leaders na magalit sa Panginoong Yesus and eventually totally to reject Jesus, that He was indeed the Messiah. Ano yung gustong sabihin ng ating parable para sa ating mga Katoliko? Mga kapatid, naging mabuti ang Diyos sa atin. Yung kanyang pakikitungo sa atin, napakabuti. You try to reflect for the past 10 years, for the past 5 years, last year na lang. Hindi ba't naging mabuti ang Diyos sa atin? Pero anong isinukli mo bilang Katoliko sa kabutihan ng Diyos sa iyo? Binless ka ng Lord, nagkatrabaho ka. Naging honest ka ba? Naging good steward ka ba? Nakapagbibigay ka ba ng tama sa gawain ng Panginoon Diyos? Binless ka ng Lord with good health. Anong ginagawa mo sa iyong sarili ngayon? Napupuyat ka dahil sa kaka-ML? Alam mo naman na Sabado? Alam mo naman na Lenten season ngayon, tas inaabuso natin yung katawan natin? Sabi nga ni Apple kanina Biyernes ngayon. Alam mo na. Hindi ba tayo pwede mag-fasting maski papano? Kasi 40 days ito hanggang doon sa Semana Santa Ganun tayo kaseryoso mga Katoliko Pagka malapit na ito Semana Santa Pinaghahandaan po talaga natin. Pero anong ginagawa natin mga Katoliko? Hindi ba't binibreak natin yan? Sinasadya natin yan? Tapos sasabihin natin, God understands. May pag-ganun pa tayo Di ba tayo nahiya sa Diyos? Once a year lang yan ang mangyayari, hindi pa natin madisiplina sarili natin. Ano ang isinukli mo sa kabutihan ng Diyos, kapatid? Yung negosyo mo, binless ng Lord. Nung kumikita ka na, ano ginawa mo sa kapwa mo? Ano ginawa mo sa mga empleyado mo? Pinapasweldo mo ba ng tama? Pinag-o-overtime mo tapos hindi mo ina-adjust yung sweldo sa kanila? Overtime na libre? Hindi ka ba nahiya? Tapos may apostolate ka sa parokya. Pero wala kang hustisya sa iyong kapwa. Maraming Katoliko tumatakbo sa politika. Nilalagay sila ng Lord sa posisyon. Tapos anong gagawin nila sa taong bayan? Majority ang Katoliko. Uunahin ng interes ng mga taong ito. At yung interes ng taong bayan, iuhuli. Naglolokohan tayo lagi. Matagal na panahon na ito. Nalokohan na lang tayo. Even sa loob ng simbahan, naglolokohan lang tayo. Kaya ang hirap nating akayin yung mga tao na wala sa simbahan. Mahirap nating i-encourage yung mga dating kasama natin na bumalik sa atin sapagkat siguro hindi nila makita yung tunay na transformation. Nagbago na nga ba tayo? O mas naging malala pa tayo? Mabigat yun. Si Brad Calix nagmamatsyag lang. Ano ba talaga
ang Katoliko sa Pilipinas. Nagmamatsyag lang ako. Hindi ko pinagsisisihan yung aking desisyon. Pero nag-oobserba ako anong klaseng tao meron sa loob. O baka pares lang ng tao sa mundo. Nakakalungkot ho yan. Natandaan niyo ho ito. Hindi ho ito paramihan. Marami tayo. Billion worldwide. Question. Yung billion ba na yan sigurado sa presensya ng Diyos? Ilang porsyento sa Pilipinas ang seryoso sa gawain? Ilang porsyentong Pilipino na Katoliko ang may malinaw na relasyon kay Kristo na naiintindihan talaga ang aral na simbahang Katoliko? Na mahalaga sa kanila yung evangelization, na nakikibahagi sila dito, hindi sila pabigat sa kanilang parokya. May apostolate, may ministry, nakikisangkot sa ministeryo, nakikibuhat, nakikipasan sa mga burden ng simbahan. Hindi ho pabigat. Mga kapatid, Marso na ngayon, ilang buwan na lang matatapos na naman ang taong 2025. As I try to reflect sa sarili kong buhay bilang Katoliko, sabi ko, Panginoon, maging pagpapala sana ako sa buong komunidad ng Katoliko sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Kung meron lamang akong 60 years old lang ako sa lupa, mag-55 na ako sa December 3. 5 taon na lang kung sakasakali may 60 years old lang ako dito. Ayoko sayangin yung natitirang 5 taon ko sa lupa na sarili ko yung inaasikaso ko lang. Ayoko maging masama ang motibo katulad ng mga taong mga tenants na to na ginawan sila ng mabuti ng landowner ang isinukli nila kasamaan. Ayokong suklian ng Diyos ng kasamaan. Ayokong suklian ng kabutihan ng Diyos na kawalang yaan. Dapat maging grateful si Brad Calix first and foremost sa Diyos kay Kristo. Pangalawa sa simbahang Katolika. Pangatlo sa inyo, mga kapatid. Dahil sinasamahan niyo ko sa aking bagong journey na to. Itong pananampalatayang napakayaman, napakalalim na aral. Napilit ginigiba ng mga Protestante at mga Evangelical, hindi lang sa Pilipinas. Pilit ginigiba ang simbahang itinatag mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, let me challenge you. Suklian natin ng kabutihan at kabanalan ang Diyos sa kanyang ginawang kabutihan sa atin. Huwag tayong tumulad sa mga tenants na yon. Ang isinukli nila sa landowner ay hindi maganda. Excuse me po. Gumawa sila ng hindi maganda. Nakuha pa nilang gumawa ng ganon sa kabutihan ng landowner. Wala po silang konsyensya. Wala po silang budhi. Sobra-sobrang kasabaan po ang ginawa nila. Sinaktan nila yung ipinadala ng landowner, binato nila, pinatay nila sariling anak, pinadala ng landowner. Hindi nila nirespeto, pinatay din ho nila. Ang gusto ng diablo,
sirain ang simbahan ng Panginoong Hesus. At isang mabilis na paraan para maubos tayong Katoliko sa Pilipinas ay magkanya-kanya tayo. Isang mabilis na paraan ng dyablo para mawala tayo ay yung sarili nating interes, yung unahin natin bago yung interes ng Panginoong Hesukristo. Mauna tayo bago si Lord. Yan ang gusto ng dyablo. Na hindi tayo magkasundo, na mag-away-away tayo lagi, na mag-focus tayo sa doktrina kaysa sa kabanalan. Imbis na magkasundo tayo, unahin natin ang mga sarili natin. Yan ang gusto ng dyablo. Hindi matatapos ang taon na ito, kapatid, kung pababayaan po natin yan, ang disunity, personal vested interest, mauubos tayo. Malaking chunk ng mga Katoliko babalik sa ibang sekta, tatalikod kay Kristo. Kung pababayaan po natin, kung wala po tayong gagawin, mga kapatid. Kahabaganawa tayo ng Diyos, mga kapatid. Huwag sanang yan ang isipin natin. Huwag yung sarili natin. Isipin natin yung kaharian ng Diyos. Makisama tayo sa evangelization. Makiisa po tayo, kasama dyan yung maayos na pamumuhay. Ang Catechism of the Catholic Church ay ini-encourage tayong mabuhay ng may kabanalan. Kaya lang hindi alam yan ng majority sa Pilipinas. Nabubuhay tayo na parang masyado tayong relax. Na tila baga wala hong nag-aantay na judgment sa atin. Masyado tayong relax. Masyado tayo nakapokus sa trabaho, sa ibang mga bagay. Lenten season, parang baliwala na sa atin. Pinadadaan na lang natin tong season na to na hindi natin talaga siniseryoso. Wala tayong pakialam. Mga kapatid, may kalaban tayo. Si Satanas. Pangalawa yung sanlibutan na to. Pangatlo, sarili natin, kalaban natin. It's a matter of choice. Walang authority si Satan o yung mga demonyo na ipagawa sa iyo yung masama. Ang authority nasa atin. Yung freedom to choose nasa atin. Excuse me. Kung pababayaan mo ang diablong gumalaw sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong negosyo, sa iba't ibang relationship natin sa ating kapwa, at hindi tayo magiging seryoso sa ating relasyon sa Panginoon, it's your choice to be involved sa evangelization. Wala kang pakialam sa Lenten season. It's your choice. Mga kapatid, ang hatol ng Diyos personal. Hindi ho yan per family. Hindi yan per clan. Hindi yan by association. Hindi po yan by parokya. Ang hatol ng Diyos personal. Pag humarap ka sa Diyos, this might be your last year. That this might be your last month. This might be your last week. And this probably might be your last day on earth. What will you do? If this is your last day, what will you do? Pero hindi mo alam eh. Sabi ko nga sa inyo, nagsishare ako ng word as if this is my last broadcast. Baka wala ng broadcast bukas. Hindi ko alam. Kung sakasakaling this might be my last broadcast, I'll do my best to share with you kung ano yung gusto ng Lord sa atin. At least maalala mo na sinabi ni Brad Calix minsan sa buhay mo, nakapinig ka sa broadcast na to, na seryoso ako sumusunod sa Panginoon Diyos. Sa biyaya ng
Diyos, pinagsisikapan ko mabuhay na may kabanalan. Hindi ako perfect. Hindi ako perfect na asawa, hindi ako perfect na tatay, hindi ako perfect na mamamayan ng Pilipinas. Nagkakamali ako. Lumalapit tayo sa pare. Nagko-confess tayo. Dahil may mga kahinaan po tayo. Let me challenge you, fellow Catholics. Dumiretso na tayo sa Panginoon Diyos. Seryosohin na natin yung ating buhay pananampalataya. At kapit kamay tayo, kapit bisig tayo, magkakasama tayo. Walang iwanan hanggang sa dulo. Please lang. Huwag na tayong magpulis sa bawat isang Katoliko. Sino ba nagkakamali rito? Kung gusto mong maging pulis ka sa sarili mo, hindi sa kapwa. Kasi pag humarap ka sa Diyos, ikaw ang haharap. Hindi yung nanay mo para sa'yo. Hindi yung tropa mo para sa'yo. Hindi yung pari mo para sa'yo. Ikaw ang haharap sa Diyos. Ikaw ang magbibigay sulit sa Diyos. Haharap ka hindi kung kani-kaninong tao. Haharap tayo sa Panginoong Yesus balang araw. Are you ready to face your Creator? Samanawa tayo ng Panginoon sa maghapong ito, mga kapatid. Kahabag ganawa tayo ng Diyos sa ating sitwasyon. At pagpasya tayong lahat. Na patuloy isuko yung ating sarili, yung ating mga plano, yung ating pamilya, negosyo, yung ating mga anak sa paanan ng ating Panginoon Diyos. Kahabag ganawa tayo lahat ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Alright. Alas 6:31 ng umaga sa aking orasan. Mga kapatid, update para sa aking may bahay. Hindi pa kami nakakapag wala pa kaming contact doon sa Corazon Locsin kasi lahat po online. Patuloy na lumalaki yung tiyan ng misis ko. Yung mga ugat, nakikita na namin para siyang buntis, para siyang manganganak. Yun ang ano. She's always in pain. Pagka sumasakit yung tiyan niya, paracetamol lang. Mga kapatid, samahan nyo kami. Hindi ito madali para kay Brad Calix, sa aking mga anak. Ang sabi ko nga sa Lord, excuse me po. Ang sabi ko sa Lord, Lord, kung wala na kayong plano sa misis ko, alam nyo na. Pero kung may plano pa kayo sa akin may bahay, ipakita nyo na po. Yun yung aking tahasang dasal na direkta sa God the Father. I'd like to enjoy my wife with my 2 kids. Na makasama siya sa ministeryo, sa parokya. Malaki ang magiging pakinabang ng aking may bahay sa parokya. Pero kung iba ang plano ng Lord, wala tayong magagawa. Pero sinasabi ko to, bilang isang asawa, bilang isang layman, bilang isang kaibigan sa asawa ko. Punong-puno pa rin yung aking pag-asa na sa kalooban ng Diyos, igagrant ng Lord yung dasal natin. We are actually praying for a miracle to happen. And I believe in miracle. It could happen. It may happen. Pero again, nasa discretion ng Diyos if He will grant it or not. Now, ano man ang pagpapasya ng Diyos sa dulo, ang panalangin ko lang
na ma-accept namin yon wholeheartedly. At sama-sama kami na mag-move on kung ano man ang plano ng Lord. Patuloy ho kaming nagdadasal, habang nagdadasal, nag-aantay sa gagawin ng Panginoon. Katulad po ninyo na sinasamahan kaming manalangin. Maraming salamat po. Hindi namin mababayaran yung time na binibigay ninyo para kay Mrs. Ang pwede ko lang ho maisukli dyan ay ipagdasal din ho kayo. Pangalawa, pasalamatan po kayo. Hindi ko man mabanggit ang pangalan nyo, pero alam ko karamihan sa inyo ipinagdadasal yung misis ko. At natutuwa po kami, mga kapatid. Ipag-pray po ninyo sapagkat hindi ho ito madali. Kalooban ng Lord yung gusto natin. At bahala na si Lord sa aking may bahay. Alright, announcement lang ho. Sunday ay magkakaroon ng recollection, Lenten recollection ang CFD, ang buong diocese sa Bacolod sa Our Lady of Lourdes sa Talok. Maghapon po yan, alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Hopefully baka pasyal si Brad Calix dyan this coming Sunday. Mga kapatid, pagdasal natin yung ating plano na magkaroon tayo ng equipping sa mga layman sa buong Pilipinas online, na ito'y formal at seryosong pag-aaral. Pag-uusapan pa ho namin to ng aming presidente ng CFD sa Diocese ng Bacolod. Kasi ang gusto mangyari ni Brad Calix, Lord willing, na tayo ay magiging strong sa doktrina, na maintindihan natin, ma-appreciate natin ang doktrina ng Katoliko. At least ma-master natin yung laman ng Catechism of the Catholic Church. At pangalawa, paano natin ipagtatanggol ang pananampalataya laban sa mga anti-Catholics. Now, mangyayari lang yan kung meron tayong proper training. Ipagdasal natin, Lord willing, makapagsimula tayo ng June. So March pa lang ngayon, may ilang buwan pa na preparation. You have to enroll, mga kapatid. Ito ay hindi siya public, ito ay private na pag-aaral via Zoom. Tignan natin at magpo-post tayo dito, sabihin natin sa ating broadcast kung maitutuloy natin by June. So ipagdasal ho natin, mostly ho ang mga tagapagturo natin ay primarily mga taga-CFD Bacolod. Mixture po ito na iba't ibang may mga educators tayo rito, mga ex-seminarian. Okay. Si Brad Calixto kasama rin dito sa teaching staff. So nag-i-initiate lang ho tayo. Ito po ay in collaboration ito, in partnership with CFD, Diocese ng Bacolod. So nag-initiate lang po ang Kabrad Ministry, si Brad Calix, para ho dahan-dahan na ho pasimulan natin ito, kasi kung mag-aantayan po tayo, baka 2030 na, 2050 na, baka kalahati ng populasyon sa Pilipinas nasa protestante na. Oho, pag wala tayong gagawin. Kaya may gagawin tayo. Yun po yung nakikita ni Brad Calix dyan. We have to do something para ma-protektahan ng simbahan, ang interest ng simbahan ng Panginoon Diyos, at kung paano tayo magiging biyasa sa sa salita ng Diyos, maging biyasa tayo kung paano natin ipagtatanggol ang ating pananampalataya. Apologetics po yan, mga kapatid, ang tawag dyan. Siyempre, bago mo maipaglaban ng pananampalataya, alam mo dapat kung ano yung pananampalataya natin. This will be a formal classes. You have to enroll. Pagdasal po natin, mga kapatid, ha? Opo. Yung ating preparation sa araw-araw sa ating broadcast, pagdasal natin. Mamayang gabi, part 3,
yung patungkol sa rebulto. Oho. Ipagdasal ho natin, and probably I'm not sure kung available yung aking ninong, no, para samahan tayo mamayang gabi para sa usapang rebulto, imahe, na masamahan po tayo mamayang gabi to discuss further itong issue na to. Mga kapatid, kailangan ni Brad Calix ang 1,000 pa na subscribers sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Opo, para po dahan-dahan na pong umusad ito. I-share po natin sa mga tropa natin nationwide na makaibigan nating Katoliko na merong State of Grace TV. Lahat ng mga reflections ni Brad Calix, usapang Katolisismo, yung ating conversion, yung ating kasal sa Katoliko, naka-post po lahat yan. Okay? Nandyan lahat nakalagay yan. So, tulungan niyo po si Brad Calix, mga kapatid, na maabot natin tong 1,000 pa na subscribers para sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Alas 6:41, mga kapatid, maraming salamat at tayo po'y mananalangin na. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong salita. Tulungan niyo po kami na ang isukli namin sa inyo ay kabutihan at paglilingkod. Kasi alam namin balang araw haharap kami sa inyo. Magbibigay sulit sa kung anong ginawa namin sa lupa, maging ito man ay masama o mabuti. Lord, praying kami pa rin sa complete recovery ni Pope Francis sa kanyang sitwasyon. Sa kanyang edad ay madalas na ang pagbisita ng karamdaman, pero kami nananalangin na tulungan niyo po siya sa kanyang mga daily activities, mga pagbibigay ng mensahe sa Vatican, ang patuloy na unity ng mga cardinal dyan sa Roma, sa lahat ng mga archbishop, bishops, monsignor, sa lahat ng mga kaparian, sa lahat ng mga deacons, sa lahat ng mga layman, sa iba't ibang apostolate sa Pilipinas, pagpapalain po ninyo. Lord, samahan niyo po lahat ng mga OFWs namin sa iba't ibang bansa. Ingatan niyo po sila doon, ma-enjoy nila ang trabaho nila para sa kanilang pamilya. Maraming salamat po dahil hindi kayo nagpapabaya sa mga kapatiran. We just pray for good health. Samahan niyo kami sa maghapong ito na ang focus namin si Jesus, and we try to discipline ourselves itong Lenten season, lalo na Biyernes ngayon. May mga dapat kaming i-avoid at may mga fasting kami dapat na ginagawa in preparation dito sa Semana Santa. Tulungan niyo po kami na maging modelong Katoliko para sa iba. Lord, maraming salamat sa chances, salamat sa blessings, salamat sa good life, sa extended life today. At na-appreciate po namin lahat. Lord, maraming salamat po. We just want to give you all the praises and glory. In Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Alan Yaneta dyan sa Hungary. God bless kapatid sa work. God bless sa pamilya sa Pinas. Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong. God bless po. Salamat ate ha sa lahat ng bagay. Ganoon din kay Benecer Pastor. Maraming salamat. Salamat kapatid. Si Rene Boy Kalimpong, Brad, salamat ha. God bless sa mga tauhan mo dyan. Si Julibert Oranza, mula po sa San Isidro Labrador Church sa Barangay Manay, Panabo City. Shoutout kay Father Ray Ringo, galing kay Julibert Oranza. Okay. Ate Yam Montejo, salamat. God bless sa buong pamilya ate. Kay Jermeline Onasan Balahadya, San Pedro Laguna, God bless. Salamat sa pag-share ng video mga kapatid. Ate Yam Montejo, salamat.
Toto Lucky, bro, salamat ha. God bless. Si Lord na ang bahala sa inyong pamilya, sa inyong trabaho. God bless po. Junior Coronel, maraming salamat. Bobby Taruk, maraming salamat, Louie. Apple, maraming salamat. God bless. Kay Ninong, kay Ninang, samanawa tayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Okay. Meron pa ba? Wala na. Mga kapatid, salamat po for joining sa ating broadcast. Alas 6:45. Dire-diretso po tayo. Meron tayong Sabado, meron tayong Linggo. Dire-diretso po tayo mga kapatid. Salamat. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixto at yung aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace at sa buong tropa ng CFD, Diocese ng Bacolod, especially sa aming presidente, Christian Paul Kailan. Bro, maraming salamat. Alam ko tulog pa ito ngayon eh. Oo. At mamaya pang hapon yan. Yan. Oo. God bless. Siyempre gusto natin batiin si Bishop Patricio Buson, na Bishop sa Diocese ng Bacolod. Bishop, magandang umaga po. Sa lahat ng mga kaparian sa Diocese ng Bacolod. At siyempre, yung ating lahat ng mga tropa niya sa DYAF, technical staff, kay Father Deramas na siyang sumusubaybay sa buong DYAF, sa lahat ng mga programmers. Maraming salamat mga kapatid. Siyempre yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, Reverend Father Luan Torrefranca. Pas magandang umaga po kay Father Nobles, ganoon din kay Father Egay. Magandang umaga po sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, God bless. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. Pakishare po yung ating video. And bye for now.